Yaw! Kamusta mga pamangkin? Welcome sa Tito Daldal, kung saan binubuksan natin ang mga kwento ng buhay ng mga taong iniidolo natin. Ngayong araw, isang kwento ng halakhak, luha, at katatagan ang pag-uusapan natin. Isang taong hindi lang basta nagpapatawa, kundi isang taong dumaan sa napakaraming pagsubok, pero piniling bumangon at ngumiti muli. Mga pamangkin, ito ang kwento ng buhay ni Jose Manalo, ang komedyanteng pinatawa ang milyon, pero minsang tinanong ang sarili, paano kung wala nang natira sakin kundi lungkot? Kaya tara, samahan niyo ako. Simulan na natin ang kwento ng isang tunay na tao na marunong tumawa kahit umiiyak. Bago siya nakilala bilang Jose Manalo, isa muna siyang batang si Ariel Pagtalonya Manalo, ipinanganak noong February 12, 1966 sa Tondo, Maynila, isang lugar na kilala sa sipag, diskarte, at ingay ng buhay. Lumaki siya sa isang pamilyang simpleng-simple lang. Ang tatay niya, isang karaniwang manggagawa. Ang nanay niya, isang mapagmahal na ina na marunong magtiis. Walang marangyang bahay, walang laruan, at madalas, wala ring ulam. Pero kahit ganun, mayaman sila sa tawanan. Kahit minsan wala silang hapunan, naroon pa rin ang halakhak sa mesa. Kasi sabi ng nanay niya, anak, hanggat marunong kang tumawa, di ka kailanman mawawalan. At yon ang nagtanim ng unang binhi ng komedya sa puso ni Jose. Mahiyain daw si Jose noong bata, pero kapag nakikita niyang malungkot ang pamilya niya, bigla na lang siyang magpapatawa. Gumagawa siya ng mga facial expression, ginagaya ang mga artista, at pinagtatawanan siya ng buong kanto. Hindi dahil nakakatawa ang itsura niya, kundi dahil napapawi niya ang lungkot ng mga tao. Ngunit sa likod ng tawanan, may lungkot na di niya masabi. Maraming beses siyang nakaranas ng gutom, ng pagtitiis. Minsan, pumasok siya sa eskwela na walang baon, walang pamasahe, kaya naglalakad siya ng ilang kilometro, bit-bit ang pangarap. Hindi man siya pala hero, pero palaban siya sa buhay. Pagtuntong niya ng high school, mas naging malinaw sa kanya ang isang bagay, gusto niyang magpasaya ng tao. Pero paano? Wala siyang koneksyon, wala siyang pera, at higit sa lahat, wala siyang kumpiyansa sa sarili. Marami siyang pinasok na trabaho, messenger, service crew, taga-buhat, minsan construction worker pa. Pero sa bawat trabahong iyon, isa lang ang ginagawa niya, pinapatawa ang mga kasamahan. Isang araw, may kakilala siyang nagsabi, Jose, marunong ka magpatawa eh. Subukan mo sa showbiz. Ngumiti lang siya. Akala niya biro, pero sa puso niya, may kumislap. Bakit hindi nga naman? Sa tulong ng ilang kaibigan, nakapasok siya bilang production assistant sa mga variety show noong 1980s. Hindi artista, hindi komedyante, kundi tagadala ng tubig, taga-ayos ng props, at tagalinis ng studio. Pero sa bawat araw sa trabaho, pinagmamasdan niya ang mga komedyante. Pinag-aaralan niya kung paano nila pinapatawa ang tao. At doon, unti-unti niyang hinasa ang sarili. Minsan, sa isang rehearsal, biglang nagkulang ng extra. Tinawag siya ng director, Jose. Ikaw muna sumalang. Kinakabahan siya, pero pumasok pa rin sa eksena. At doon, sa unang pagkakataon, narinig niya ang tawa ng audience, tawang totoo, hindi pilit. Para bang sinasabi ng mundo sa kanya, Jose, dito ka. Pagkatapos noon, tuloy-tuloy na ang maliit na mga role niya. Minsan sidekick, minsan extra, minsan utility na may dialogue. Hanggang sa mapansin siya ni Vic Soto, Joey De Leon, at Tito Soto. Natuwa sila sa natural na humor ni Jose, hindi owa, hindi pilit, totoo. Taong 2000s, pinalad siyang makapasok sa Itbulaga, ang pinakamatagal na noontime show sa bansa. Una siyang naging behind-the-scenes man, pero kalaunan, lumabas na rin sa harap ng kamera. At doon nagsimula ang isang tandem na tatatak sa kasaysayan, Jose at Wally. Ang chemistry nila, natural. Si Wally, medyo mapusok. Si Jose, kalmado pero mautak sa punchline. Pinagtatagpo sila ng tadhana, at sa bawat biro nila, sumasabog ang tawa ng bayan. Sila ang puso ng mga segment tulad ng One for All for One, kung saan pinuntahan nila ang mga barangay, pinasaya ang masa,
at pinadama sa lahat na kahit simpleng tao, bida sa tanghalan. Pero sa likod ng kasiyahan sa TV, may mga unos na dumarating. Habang tumataas ang tagumpay ni Jose, dami rin ang problema sa personal niyang buhay. Nagkaroon siya ng isyu sa asawa, sa mga anak, at maging sa depression. Umabot sa punto na halos gusto na niyang tumigil sa lahat. May mga araw daw nagigising siya na ayaw na niyang bumangon. Ang dating halakhak, napalitan ng katahimikan. Ang dating masayahing si Jose, tila nawala. Pero sa kabila noon, may mga kaibigan siyang tumulong, sina Wally, Vic, at Joey, na hindi lang mga katrabaho kundi parang pamilya. Sabi raw sa kanya ni Bossing Vic, Jose, lahat ng komedyante, dumadaan dyan. Pero tandaan mo, mas matindi ang tawa ng taong dumaan sa sakit. At doon nagsimula muli ang pagbangon ni Jose. Unti-unti niyang inayos ang sarili. Nagtrabaho ng mas masigasig, tinutukan ang mga anak, at nagsimulang maniwala ulit sa sarili. Pagkatapos ng mga kontrobersya, nagbalik si Jose na mas totoo. Hindi na lang basta komedyante sa harap ng kamera, kundi isang taong may lalim sa likod ng tawa. Ginamit niya ang karanasan niya para magbigay ng inspirasyon. Madalas niyang sabihin sa mga baguhan sa showbiz, "Huwag mong sayangin ang problema mo. Iyan ang gagamitin mo para mas maging totoo sa harap ng tao." At totoo nga, dahil mas minahal siya ng publiko. Hindi lang siya, funny man, kundi simbolo ng katatagan. Dahil ang mga luha niya, naging sandata para mas mapatawa ang iba. Ang tandem nila ni Wally Bayola ay hindi lang basta tambalan sa TV, isa itong pagkakaibigang sinubak ng panahon. Pareho silang dumaan sa kontrobersya, pero pareho rin silang bumangon. May mga panahong nahiwalay sila sa ere, pero sa pagbabalik, mas matatag sila. Sila ang patunay na ang tunay na kaibigan, hindi lang kasama sa saya, kundi kasama rin sa pag-iyak. Ang mga segment nila sa Eat Bulaga, gaya ng kalyeserye at barangay segment, naging parte ng buhay ng bawat Pilipino. At sa bawat tawang dala nila, may kurot sa puso, kasi alam mong totoo ang pinaghuhugutan nila. Dumating din sa punto na mas pinili ni Jose ang tahimik na buhay. Lumayo muna siya sa mga kontrobersya, nag-focus sa pamilya at sa sarili. Mas pinahalagahan niya ang oras, kalusugan, at pananampalataya. At dito niya napatunayan, hindi lang ang tagumpay sa kamera ang sukatan ng tunay na buhay, kundi kung paano mo minamahal ang sarili mo at ang mga taong nananatili sa tabi mo kahit wala ka na sa rurok. Sa mga interview, lagi niyang binabanggit, wala namang perpektong tao, pero ang mahalaga, huwag kang titigil sa pagiging mabuting tao. Ngayon, kilala si Jose bilang isa sa mga haligi ng komedya sa modernong panahon. Hindi lang dahil sa kanyang mga palabas, kundi dahil sa inspirasyong iniwan niya sa mga taong tulad natin. Isang simpleng lalaki mula Tondo na piniling magpatawa kahit kailangang umiyak. Isang tatay na muling natutong magmahal. Isang kaibigang marunong magpatawad. At higit sa lahat, isang taong nagpapaalala sa atin na ang tawa ay hindi lang pagpapatawa, ito ay paraan ng paglaban sa buhay. Mga pamangkin, yan ang kwento ni Jose Manalo, isang batang lumaki sa hirap. Nagtagumpay sa tawa, nadapa sa sakit pero bumangon sa pananampalataya. Ang buhay niya ay paalala na kahit gaano ka katawa, tao ka pa rin na marunong masaktan. Pero kung kaya mong tumawa kahit may luha, ibig sabihin, nanalo ka na. Kaya kung dumadaan ka sa mabigat na pagsubok ngayon, tandaan mo. Huwag mong ikahiya ang pagod, huwag mong ikubli ang luha. Dahil minsan, sa mga taong marunong tumawa sa gitna ng lungkot, sila ang tunay na malakas. Ako si Tito Daldal, nagsasabing, hindi hadlang ang pagkadapa, kung may tapang kang bumangon. Minsan, ang pinakamagaling na komedya, ay yung natutunan mong ipatawa ang sarili mo, kahit ikaw mismo ang umiiyak. Daldal pa more.